Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Kalalala Febcon! Kalalala Febcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Kalalala Febcon! Kalalala Febcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Kalalala Febcon! Kalalala Febcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Atid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Lunes, May 18, 2026. Sa ating pong headline, Senado nag-convene na bilang impeachment court para litisin si VP Sara Duterte. Halaga ng piso patuloy sa pagsadsad, panibagong record low na itala. Halaga naman ng gasolina at diesel tataas bukas. Kerosene
may rollback. Presyo naman ng LPG, may piso hanggang 4 na pisong taas o tapyas sa bukas. Malacanang nanawagan naman kay Senador Bato de la Rosa na sumuko na. NBI driver na suspect sa Senate shooting pansamantalang nakalaya. Senador Jingo Estrada, dating DPWH Secretary Bunuan, pinakakasuhan ng plunder at graft sa ombudsman. Bagong budget secretary itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Adipong Sports, Alex Ayala umangat sa number 38 sa WTA rankings. At sa TNT Showbiz, 5 kandidata ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars lumapag na sa Thailand. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, formal nang nag-convene ng Senado bilang isang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y matapos namang formal na i-refer sa Committee on Rules ang mga articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod po ng pagbubukas ng sesyon ganap na alas 3 ng hapon. Agad na nanumpa bilang court presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano na sinundan naman ng panunumpa ng kanyang mga kasamahang senador bilang mga senator judges. Nakasuot din po ang mga senador ng kanilang mga pulang roba o yung pong tinatawag na crimson robes bilang mga tatayong hukom sa paglilitis na ito matapos ma-impeach ang pangalawang Pangulo ng mayorya sa Kamara nung nakalipas na linggo. Sa natura namang makasaysayang sesyon, tanging si Senador Ronald Bato de la Rosa ang absent sa lahat ng mga senador. Winelcome ng House Prosecution Panel ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, susunod ang kanilang team sa mga order at direktiba ng impeachment court. Tiniyak din ng mambabatas na handa ang prosecution para ipresenta ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa pag-usad ng impeachment trial. Samantala, magsisilbing spokesperson ng prosecution panel na siyang mga magbibigay ng mga opisyal na pahayag ang ilang miyembro ng Kamara sa sandaling magsimula ang paglilitis. Kabilang narito si Nakabataan Representative Renico, House Deputy Speaker Janet Garin at J. Kong Hoon at si Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi sapat na mag-convene lamang ang Senado bilang isang impeachment court. Ayon po kay Akbayan Party List Congressman Percy Sandanya, dapat daw pong matuloy ang paglilitis kay VP Sara dahil ito ay long overdue na. Hanya noong pang 19 Congress isinusulong sa Kamara ang impeachment, ngunit ito ay naunsyami lamang. Bukod po dito ay naging modus na umano ni Duterte na maging missing in action sa mga pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ng mambabatas, hindi naman dapat harangin ng impeachment lalo't may utang umanong katotohanan ang Senado sa taong bayan. So kahit yung mismo mga taga-suporta niya, gusto nila marinig, ano ba ang depensa ng VP? Kasi ito yung tatawagin namin sa Committee on Justice, si VP Sara, para pabulaanan yung mga pinresent na mga matitinding ebidensya lamang sa kanya para kaming tumatawag sa hangin. Sabi ko nga, para kaming nag-i-spirit of the glass kasi bakante yung kanyang upuan, hindi man lang ginalaw ang baso ni VP. So, dapat magpatuloy na ito kasi may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan. Hindi nila pwedeng harangin, hindi pwedeng baliwalain itong prosesong ito kasi hindi na ito pwedeng gawin sa atin the second time around. Nagawa na nila ito dati pero ngayon dapat huwag tayong papayag. Kinakailangan magtuloy ang paglilitis, mailabas ang ebidensya at sagutin ito, harapin ni VP Sara. Yan po mga kaibigan, si Akbayan Party List Congressman Percy Sandanya. Mistulang kinonsensya ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang mga senador na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Congresswoman Isabel Maria Zamora na umaasa ang kanilang panig na ibabatay ng mga senator judge sa mga ebidensya ang pag-convict o pag-absuelto
sa pangalawang Pangulo. Pinaalala ng mga mambabatas mula sa San Juan City na nagbabantay ang taong bayan sa magiging kapasyahan ng Senate Impeachment Court. Kami naman ay, again, umaasa that the senators will see the evidence. Dahil alam namin na yung taong bayan nakita yung ebidensya na inilatag doon po sa Committee on Justice. So, I think kung ano pong gagawin ng mga senators, nanonood po ang taong bayan, and sila na lang po ang sumagot sa taong bayan. Si Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan City. TNT, tomorrow's news tonight. Samantala naman, nainiwala pa rin po ang buong House Prosecution Panel na may kinalaman pa rin sa impeachment kay VP Sara ang naging palitan ng liderato sa Senado nitong nakalipas na linggo. Subalit, ayon po kay San Juan City Congresswoman Isabel Zamora, miyembro ng prosekusyon, kumpiyansa pa rin sila sa magiging takbo na impeachment proceedings bati naman sa mga nakalap nilang ebidensya. Dagdag pa niyang malagay matuloy ang paglilitis sa kabila ng palitan ng liderato dyan po sa Senado. Umasa din na niya sila na sa uli sa mga ebidensya pa rin titingin ang mga senador na upo bilang hukom sa impeachment proceedings. Una pong itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na naimpluwensyahan ni Duterte ang nangyaring kudita sa Senado at iginiit na hindi maantala ang paglilitis. Kami lang naman ay umaasa na maski may change in leadership, matutuloy ang trial dahil ang Senado po, the Senate is the only body which has jurisdiction over the trial of the Vice President. So, sana po ay gawin nila ngayon ang duty nila under the Constitution. Muli si San Juan City Congresswoman Isabel Zamora. Sa kaugnay na balita ay naprobahan nga po ng Senado ang inisyal na committee chairmanship para sa ilang mga miyembro ng majority bloc. Kasunod ito ng pagbubukas ng unang regular session ngayong Lunes. Hahawakan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang Committee on Basic Education and Committee on Culture and Arts. So ito na po yung totoo, ha. Fake news po yung mga lumalabas na yung Committee on Education ay mapupunta kay Senator Robin Hood Padilla. Yan, ha. Hindi fake naman news yun. Fake news yun. Alam ko kay Robin Padilla yung kay Senator Robin yung Senate Committee on Public Information and Mass Media. Ayan. Saka entertainment ba? Amusement. Yun. Ayan, amusement. Mamaya makukonfirma natin, ha? Ang hindi naman daw po nagbago ang hahawakang komite ni Senator Pia Cayetano sa Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking at ang Committee on Energy. Habang nagdagdag ng Committee on Health and Demography, si Senador Bongo nahahawak pa rin sa Committee on Sports. Pamumunuan naman ni Senator Joel Villanueva ang Committee on Higher Education and Technical and Vocational Education at ang Committee on Public Services si Senador Rodante Marcoleta. Samantala, 2 komite ang ibinigay naman kay Senator Jinggoy Estrada kabilang ang Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Ayun, kanya din pala ang Committee on Games and Amusement. Kay Jinggoy. Kay Senator Jinggoy. Ang kay Senator Robin Hood Padilla, hahawakan naman po niya ayun pa rin dati, Committee on Public Information and Mass Media at ang Committee on Cultural and Muslim Affairs. Communities and Muslim Affairs. Yun. Yung energy, na-retain din kay Senadora Pia Cayetano. How about kaya yung sa susunod na lang nila i-anunsyo? Yung mga malalaking komite. Malalaman natin. Yung Blue Ribbon Committee. Kanino kayo mapupunta yun, ha? Very powerful committee, ha? Malalaman natin yan.
Baka bukas malalaman na natin yan. TNT Tomorrow's News Tonight. Bantay sarado naman ng Philippine National Police maging ang social media post na maaaring makapekto sa peace and order ng Senado. Kasabay po ito ng pag-convene na impeachment court para litisin si VP Sara Duterte. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., itinatrato nilang may urgency ang report na may ilang account ang humihimok na po na lumusob sa Senado. Magugunit ang ibinunyag ni Secretary Henry Aguda na 5 account ang tinuturing na persons of interest makaraang magpakalat daw po ng peking impormasyon at nangikahit pa na manggulo sa Senado. Inagpa ni Nartates, naka-heightened alert maging ang PNP Cybercrime Group katuwang ang intelligence units para magsagawa ng tinatawag na cyber patrolling. Sumugod ang mahigit 200 rallyista sa labas ng Senado ilang oras bago ito mag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang mga miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights Advocate na sumisigaw ng hustisya para sa mga umano'y biktima ng Duterte War on Drugs. Bitbit ng mga ito ang mga placard at larawan ng mga senador na nagpahayag po sila ng mga pagkadismaya sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nananawagan din ng mga rallyista ng puspusang manhunt operation at agarang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakiisa rin sa protesta ang Power for People Coalition na idiniing natatabunan ng gulo sa politika ang mga isyong malapit sa sikmura ng taong bayan, kabilang po ang mahal na singil ng kuryente, gayon din ang krisis sa enerhiya at langis. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, inihalal po si Jose Luis Montales bilang bagong Senate Secretary matapos dumaan sa Viva Voce or voice voting ng mga senador ngayon pong Lunes. Pinalitan ni Montales si dating Senate Secretary Dong Mendoza na nagbitiw naman sa kanyang pwesto. Agad namang nanumpa sa tungkulin si Montales harap mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil po sa kanyang bagong pwesto, siya ang tatayong clerk of court sa oras naman na magsimula na ang Senado bilang isang impeachment court. Una po nagsilbi si Montales bilang Secretary General ng Kamara nung Speaker pa si Cayetano. Samantala sa iba pa nating mga balita, na itala ang panibagong record low sa halaga ng piso kontra dolyar. Ito po'y matapos na magsara kanina ang palitan sa 61 pesos and 75 centavos bawat dolyar, na mas mahina kumpara sa 61 pesos and 72 centavos noong Biyernes. Mula sa pagbubukas ng trading sa 61 pesos and 69 centavos at 61 pesos and 64 centavos, tumablay po ang piso sa kalagitnaan ng kalakalan sa 61 pesos and 75 centavos at nanatiling bagsak sa kaparehong palitan hanggang sa magsara ang trading. Pinapalagay ang panibagong record low sa halaga ng piso ay may kinalaman sa pagtaas ng global oil prices na epekto ng muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, bad and good news. Masado po ang panibagong taas presyo naman sa diesel at gasolina habang may rollback sa presyo po ng kerosene bukas. Sa anunsyo po ng oil companies, may pagtaas na 1.21 piso and 21 centavos ang kada litro ng gasolina, habang ang magiging pagtaas naman sa diesel ay 2 pesos at 82 sentimos bawat litro po yan. Samantala may rollback naman, may rollback po na 2 pesos and 11 centavos po ang bawat litro ng kerosene. Ang panibagong paggalaw sa presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan at umiiral na crude price sa world market. May kasadong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas May 19. Sa anunsyo ng Petron, magpapatupad sila ng 4 na piso na pagbaba sa bawat kilogram ng gasul at Fiesta gas. Maging ang Regasco LPG, magkakaroon din po ng rollback sa halagang piso bawat kilogram, epektibo bukas sa Martes. Ayon kay Regasco President Arnel T., ang rollback sa LPG ay bunsod ng patuloy na pagbaba ng LPG shipping cost
sanhi po ng bawas presyo ng crude oil at normalization ng LPG supply mula sa Estados Unidos. TNT Tomorrow's News Tonight. Inaproba naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang pamimigay ng tig 10 piso kada litrong fuel subsidy sa higit sa may 141,000 jeepney at UV Express. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, saklaw daw po ng pamahagi ng 10 pesos per liter fuel subsidy ang kabuaang 141,724 units ng papaserong jeepney at UV Express sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. Katumbas po nito ang nasa 12,668 beneficiaries na matagumpay na nakapagparehistro para sila'y mabigyan ng ayuda. Idinimpa ni Mendoza na ito ay patunay na handang tumulong ang pamahalaan sa sektor ng public transportation sa kabila ng unti-unting nakababawi ang presyo ng petrolyo. Sa katunayan, sinabi pa ng LTFRB Chairman na mula sa 50 gasolinahan sa Metro Manila na nakibahagi sa naturang programa, ito daw po'y umabot na sa higit 4,000 gasolinahan sa buong bansa. Kaugnay po nito ay nakapagbayad na raw po ang gobyerno ng kabuang halagang 13.3 million pesos mula ng mamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Kung may fuel subsidy ang LTFRB, Ano may pa meron? rice subsidy naman ang Makati City. Wow. Nasa 13,000 pamilya sa Makati City ang makatatanggap daw po ng tig 10 kilo ng bigas kada 2 buwan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong bigas kung saan ang pondong ginamit ay nagmula sa Local Government Support Fund. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang pagtugon sa gutom ang isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon mula nang siya ay maupo sa pwesto. Tiniyak din ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng bigas upang matulungan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na ngayon na may pagtaas sa presyo ng mga bilihin dulot ng gulo sa Middle East. Samantala, pinangangasiwaan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa mga kalahok na barangay sa Makati sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Malacanang nanawagan daw po kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumurrender na. NBI driver na suspect sa Senate shooting pansamantalang nakalaya. Senador Jingo Estrada, dating DPW Secretary Bunuan, pinakakasuhan daw po ng plunder at graft sa Ombudsman. Bagong Budget Secretary, ito daw po itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pong TNT Global News, scientific mission para hulihin ang carrier ng hantavirus ikinasa sa bansang Argentina. Sa sports, Alex Ayala umangat sa number 38 sa WTA rankings. At sa showbiz, 5 kandidata ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars, lumapag na raw po sila sa Thailand. Pilipinas ang oras sa 9:31 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng